Ate Pia, Kuya Alan, si Stephanie, Noel, at saka si Aling Baby naman ay naroon. Maraming salamat sa inyong tatlo. Noel, naintindihan namin yung nangyari sa iyo. No? Napakaraming Pilipino, walang makuhang trabaho. Napakarami din natatamad-tamad for someone who is like you, and I think majority ng Pilipino is like you, na lahat ginagawa para madagdagan ng konting kita. Hindi biro yung sinabi mo na 4 ng umaga hanggang 8 ng gabi. Ginagawa mo lahat para sa pamilya mo, tapos maaksidente ka, tapos ikaw pa yung parang naglilimos. Naintindihan namin yon. And of course, kanina, Baby, nung nagsasalita ka at tinitignan namin yung kasunduan sa barangay, sabi naman ni ate, talagang humahanga siya, hindi lang sa barangay sa Taguig, but all over the country, na mabigat din yung ginagampanan nyo. So let me start with the general rule, Kuya Boy. The general rule is ganito, no? Kung ikaw nakasakit, ikaw nakapinsala, at kasalanan mo, obligasyon mo ngayon yung pinsala. Pag may nabundol ka na tao, hindi siya nakapagtrabaho, 1,000 nung araw na yon, tapos pag papagamot niya ay 10,000, so 11,000 yon, obligasyon mo yon. Yan talaga ang batas. Pero tama yung sinabi kanina ni Ate Baby na kaya may mediation kasi nga yung kakayahan din ng magbabayad. So hindi pwedeng pilitin nung barangay si Noel o yung mag-asawa na tanggapin nyo na dahil hindi nila kaya. Kung baga, yun ay advice sa kanila. Practical advice. Kung halimbawa, ang danyos ay 70, pero nakita talaga ng barangay, 30 lang ang kayang bayaran. Napaka-importante malaman ng lahat na yung mediation, yung conciliation, nasa sa inyo pa rin yon. Pero ang role ng barangay, sana hindi na umabot sa korte. Bakit? Masyadong dumadami kaso, so bumabagal ang hustisya. Tapos hindi rin biro para sa iyo na magwi-witness ka, mag-a-absent ka pa para papunta doon. Siyempre, yung namang kakasuhan mo, that's even assuming na civil lang. Eh kung may criminal pa. Katulad nung drunk driving, may criminal offense yan. So kaya ka nga pinuntahan sa ospital, di ba? Para sabihin, para hindi ako makulong. Klaro na from the start, dapat lahat ng danyo sa'yo, karapatan mo yon. Kahit ang danyo sa'yo 70, pag sinabi, alam mo, bukod kasi sa actual na danyos, nag-isip ka, nag-alala misis mo, 100,000. Pwede rin yun. Yun lang kung magkakasundo kayo. Kaya ko hiningi naman ito, kasi nga ang memory ng tao pwedeng magkaiba. Kasi Noel, kung ano mapagkasunduan nyo, unless may pangloloko, or unless pinilit ka, ibig sabihin wala kang consent dito, hindi na to basta't mababago. Kumbaga, valid na yung usapan nyo. So, kung ang usapan nyo ay 30,000, sarado, wala nang pinag-usapan, tapos yung usapan. So, yung good news lang sa'yo is, ang usapan nyo hindi lang 30,000. Kasi, klaro dito, sumang-ayon ang complainant na si Emmanuel Mariano na halagang 30,000 bilang kabayaran sa halip ng 50,000 sa pinsalang tinamo sa aksidenteng kinasangkot nila ng respondent, at nangangako rin ang kapatid niya na kapag nakaalis siya bilang OFW sa Turkey ay magbibigay ng karagdagan tulong sa mga medical procedure sa gagawin kay Emmanuel. So meaning, pagka meron ka ng medical procedure, pwede mo pang singilin sila. Pero may kulatilya na kailangan umalis muna. Bakit? Kasi wala silang ibibigay. So kung tingin mo tapos na yung 30,000, hindi. Kasi sila mismo kasama sa agreement na magdadagdag. Pero ang nakalagay lang tulong. So kung aabot ng 40,000, pwedeng ang tulong ay piso, pwedeng 1,000, pwedeng 5,000, pwedeng 10,000. Yun ang hindi nyo nalinaw ng husto. Diba? Paano pala kung, halimbawa, natapos ng operasyon, hanggang hindi pa siya nakakalabas, tapos nakita niya, nabiyahe na ako, sir. Di isipin niya, hindi niya na kailangan ng tulong. Paano yung naging damage ko? Iniisip ko kasi, pag naoperahan na naman ako, hinto na naman sa hanap buhay. Kasi dapat nga hanggang ngayon, di ba dapat talaga ako babiyahe? Hindi pa ako pinababiyahe ng doktor. Kasi baka daw mauga pa na mauga. Na imbis na matanggal na yung sa bibig ko, na may sunod na sana yung operasyon dito, maantala tuloy, nagpaano na naman kami kaganina, anong tawag nun? Panoramic x-ray po. Ngayon po, hindi talaga alam ng doktor na bumabiyahe po siya, hindi po namin sinabi na bumabiyahe siya. Tinawagan na natin yung RMC kung saan kayo nagpapagamot ngayon para tignan nga yung kaso mo. At hinihintay nga daw yung x-ray para makita kung nag-heal. Kasi pagkatapos nun, saka pa lang nila i-recommend kung pwedeng operahan. But ang ipinupunto ko, Noel, sa batas kasi pumayag ka sa compromise. Kita mo?
So halimbawa, hindi ka pumayag. Pwedeng wala kang natanggap ni piso. Pwedeng sabihin ng korte, hindi, 120,000 yung utang. Pero kung wala silang property, ano din ang ihahabol mo sa kanila. So that's one reason why yung barangay sinabing, pwede mo nang tanggapin kasi eto, makukuha mo kaagad. So kung sasabihin mo, it's not fair, hindi talaga po fair na nagtratrabaho ka, na perwisyo ka, na injure ka, nagutom anak mo, at may problema ka pa. But it's a question of anong pwedeng mangyari para hindi naman maging todo unfair. So anong mas unfair sa'yo, decision mo yon. Meaning, mas unfair ba yung habulin mo yung buong 100, 150, 80,000, pero wala kang makukuha at ikaw pa gumagastos sa demandahan. Kasi ang mangyayari nun, pag hindi kayo pumayag, baby, ang tawag doon, magsa-certify. CFA po. O, CFA. Diba? So, certification that you can file actions. Ginawa ng lahat ng barangay, pero hindi kayo nagkasundo, so sige, mag-file ka na. Tagig kayo eh. If you were any other place, I would stop at the general rule and yung interpretation ko kung anong mahahabol mo o hindi. But dahil sa tagig kayo, nung naglulupon ba kayo, nag-ano kayo, hindi ba sinabi sa inyo na may medical assistance tayo? Kalapit po kami ng medical assistance. Wala kami nagasto sa Taguig Pateros po, nakalapit po kami ng Malasakit. Hindi, dito sa RMC. Lumabas po kami na 100 lang po yung binayaran namin sa RMC. Kasi nga, taga-tagig tayo. May sari-sari tayong pondo, meron ng munisipyo, may DSWD, may Malasakit, at pinipilit natin na pag taga-tagig at walang pagkukunan, may PhilHealth pa, mababayaran yon. Wala po kami ginastos sa Taguig Okay. Pateros po talaga. As in, yung bill po dapat namin is magte 10,000 po. Zero balance po talaga kami. Ngayon, kung tatanungin mo ko, kulang ba yung danyo sa'yo? Kulang. Meron bang programa ang national at saka ang local government yan? Meron. Sa DSWD, yung tinatawag na AIX, yung mga tao in crisis situation. Sa munisipyo, meron din. Meron tayong version nun. O kung absent ka ulit ng 10 araw, dahil ganyan, huwag ka mag-alala, ilalapit ko sa City Hall dahil may programa doon, babayaran kayo. Ako naman ang idadagdag ko, paramihan sa inyo, batang-bata pa. Bakit tayo nandito? Dahil may isang lasing na nasa daan, nakasakit at nakaabala sa buhay ng isang mabuting nagtatrabahong tatay para sa pamilya niya. Wala tayo dito kung walang lasing na irresponsable. Isang tatay na papaiyak dahil wala siyang mapakain sa anak niya. Dahil sa ano? Dahil sa isang totong naglasing. Tama ka. Ang pinaka may kasalanan dito, yung naka-aksidente. Pag sinabing drunk driving, ibig sabihin lasing ka. Sa regulasyon sa batas, pag ikaw nag-drive ng motor, ng truck, o ng public utility, 0.0. Ang hindi intoxication. Meaning, hindi mo pwedeng sabihin, boss, nakainom lang. So anyway, Noel, number 1, valid yung agreement. So yung 30,000 hanggang doon ka na lang. Pero pag pumuntang abroad, sa interpretasyon ko naman, kung hindi man sa procedure sa araw na hindi ka pumapasok, pwede kang humingi ng additional. So, ibig sabihin, yung pinirmahan na 30,000, danyos ba yun? Gastusin ba yan sa pagpapagamot? Para lang sa kalaman ng lahat. Pagdating mo sa korte, ang paniniwalaan, yung pinirmahan nyo. Right. So, ang pinirmahan nyo, 30,000 sa halip na 50,000 sa pinsalang niyang natamo. So, ibig sabihin, kasama na doon medical, kasama na yung hindi mo pagpasok kasi sa pinsala. Number 2, may programa ang city para doon sa operasyon mo, wag mo nang isipin yon at tutulong kami doon sa araw na hindi ka nakakapasok. Having said that, ang pakiusap ko, Ate Baby, sa mga nire-represent mo, dahil kilala nyo rin naman sila Toto, siguro din yung hindi umulit. Now, I'm surprised, pleasantly, na meron pala mga programa ang Taguig, and I'm sure other municipalities and cities, di ba? Responsibilidad natin malaman kung ano yung serbisyo na meron ang ating mga pamahalaan. Actually po talaga, pinaliwanag ko naman sa kanya na huwag mag-alala about sa gamutan po. Pero worried kasi talaga siya sa pang-araw-araw po talaga namin kasi doon po kami nakaasa sa biyahe niya. Daily needs talaga po namin. Pinaproblema. Pang-araw-araw. Kasi maliliit pa yung bata na. Tutulong kami. Stephanie, huwag ka na mag-alala, naiintindihan namin. No? And unfair talaga yung nangyari. But part of our challenge in life is dealing with what is unfair and showing other people na bagamat ang binigay sa atin unfairness, ang sinosoli pa rin natin ay fairness pa rin pagmamahalin. We're in touch with yung Rizal Medical at mismo sa director at mamaya papakilala ko sa yung tutulong. Huwag ka na mag-alala, Noel.
Isa-isayin natin yun. Salamat po, sir. Noel, Stephanie, maraming salamat. Ate Baby, maraming salamat. Thank you rin po. Isang sasakyang isinanla naman at ang maraming nangyari sa paikot-ikot na kwentong ito ang ating tatalakayin sa Payong Kapatid sa pagbabalik po ng... Sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda sina Noel at Stephanie sa Rizal Medical Center para sa kanyang follow-up checkup. Tinanggal na ang brace sa kanyang bibig at ayon sa doktor, hindi na siya kailangan pang operahan at pwede na siyang bumalik sa pagtatrabaho. Nagpadala rin ang programa ng bigas, mga prutas at blender para mapadali ang pagkain ni Noel at tuluyan na siyang gumaling. Gusto lang po namin magpasalamat sa Cayetano in Action with Boy Abunda sa pag-assist po sa amin dito sa hospital. Maraming salamat po. Okay. Thank you po. May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.